Hello mga manay! Maraming nagtatanong kung paano ba yung tamang pag-prepare ng ating whipped paste para sa ating cake. So ilang beses na rin tong tinatanong at ilang beses ko na rin tong sinagot, pero ngayong araw, sige, gagawin ulit natin ng video para naman ma-share ko sa inyo. Bali dito gagamit ako ng 1 kilo ng whipped paste gamit ang Bakersfield. Alam nyo mga manay, sa mga matagal ng viewers ko, eto na po talaga yung aking ginagamit kasi bukod sa masarap, napaka-stable at lalo na ngayon na yung ating panahon ay pabago-bago, iinit at aaraw. Kaya naman ito ang laban na laban. So kung nakikita ninyo, kinakat ko siya paikot para po masimot natin lahat yung laman sa loob. Siyempre, bilang isa pong home baker at isang nanay, kailangan natin dumiskarte, maging matipid at mapanuri sa ating mga ginagamit. So, bali dito, nakita nyo may mga laman pa yan. Huwag nyo kagad itatapon dahil sisimutin natin yan. So, ano ba yung tamang pagsimot? Gamit tayo ng plastic scraper. Ito yung ginagamit na pampakinis sa ating cake. Then, sa nakikita ninyo, di ba? Kinakayod ko para talagang nasisimot natin yung bawat kasulok-sulukan at gilid. As in, linis na linis. O, di ba? So, bilang nanay, home baker, kailangan lahat yan nasisimot natin kasi may presyo yan. At dahil nga nagmamahalan na ang bawat ingredient sa ating pagbibake, so kailangan nating dumiskarte. So ganito yung ginagawa kong tamang pamamaraan dahil 1 kilo yung aking gagamitin. Pero kung half kilo lang yung anyong gagamitin, huwag yung ikat ng ganito kalaki. So ikat nyo lang ng kalahati tapos ibalot ninyo. So habang sinisimot ko to, ano ba yung tamang pag-i-store nito kapag may tira kayo? So pag may tira kayo na ganito na hindi pa nami-mix, ilagay nyo lang sa isang closed container, then o kaya ziplock, tapos ilagay sa chiller at tumatagal po yun ng 2 weeks. So yan, nakikita nyo, diba? Sinisimot ko pa talaga. Oh, ganyan, as in talagang malinis na malinis. Syempre sayang, binayaran natin yung mga nakikita nyo na yan. Then, ibalik natin dun sa ating mixing bowl. So, balik naman tayo. Ngayon, kapag nahalo naman natin, na-mix na natin, naging icing na siya, pwede nyo po yan ilagay sa isang ziplock or closed container at ilagay sa chiller. Tumatagal naman po yun ng 1 week. Okay? So, dito, nilagay ko na sa aking stand mixer. So, pwede kayong gumamit ng hand mixer. So, mga manay, kung wala kayong stand mixer, hand mixer lang ay okay na basta po heavy duty. At huwag kakalimutan na i-scrape natin hanggang ilalim at palibot. Kasi para po maiwasan yung mga buo-buo or hindi pantay na kulay na nagiging sanhi na bakit daw may aftertaste. Kasi hindi nahalo ng maayos. Kaya dapat pa lang dito sa unang pagmimix natin ay masigurado natin na magpantay yung kanyang kulay bago tayo maglalagay ng tubig na malamig. Kapag nakita nyong clear na at iisa na yung kulay, tayo ay magdadagdag ng tubig. So dito maglalagay po ako ng 1 cup ng cold water. Kailangan po malamig na malamig. So magtatanong kayo, Manay, bakit 1 cup lang? 1 kilo yan. Kasi gusto ko mas mala sundae, mas mala ice cream ang lasa ng ating frosting para sa ating cake. Kaya ang isusunod kong ilalagay dito ay 250 ml na all-purpose cream. So again, pwede pong puro tubig. At hindi naman to mahirap intindihin mga manay ang pagmimix ng ating whipped paste kasi meron na siya sa instruction. Pwede kayo maglagay ng 500 ml na tubig or 500 grams. Then makalipas lang ang ilang minuto, ayan, nakita nyo, napaka-stable at biglang volume yung ating whipped paste na talaga namang napakasarap i-cover sa ating cake. So ganun lang kadali, kaya naman itry nyo na at ng inyong masubukan. Then, ipasilip ko lang sa inyo yung mga ilan sa mga gawa ko na ang gamit ko po ay whipped paste. So, eto, diniliver ko pa to. Ang layo-layo pa pero grabe. Na-amaze ako kasi hindi man lang yumugyog. Then, pwede nyo rin tong gamitin sa paggawa ng ube custard cake. O, diba? At para ma-achieve nyo naman po yung ganitong flavor ng ube, maglalagay lang kayo or mag-a-add kayo ng ube flavorade at makakagawa na kayo ng masarap na cake na pwede nyong ipang negosyo.